Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano energies for you ngayong second half ng 2025 from July to December. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. So, let's see, Aquarius. What's coming to you? Second half ng 2025. Okay. Progression. So, ito ay improvement, pagbabago. Maaring merong pagbabago yung mga nasimulan mo ng mga nakaraang buwan, and you will see the results na, no? Makikita mo na yung resulta ng mga pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, in-effortan mo. So, this can be a business, career, your projects. May improvement, may malaking pagbabago. Okay? So, yung iba, pwedeng mas dumadami yung sales ninyo, yung income ninyo, or mas marami na kayong natututunan, mas marami na kayong experience. Ayan, you also have the energy ng moon, which is about your emotions, your perception, your instinct. So you are being guided by your instinct, your intuition, sa mga changes na gagawin mo or mga transformation na gagawin mo sa buhay mo ngayong second half ng 2025. This is also the energy of your emotions. So I think mas magiging sensitive ka sa iyong emotions. You will also try to be more sympathetic, ganon, or empathetic sa iba. Merong opposition. Oh, okay. So, some of you, no, hindi naman para sa lahat, but yung iba sa inyo pwede magkaroon ng challenge sa isang babae sa buhay ninyo. This can be your kapatid, asawa, or nanay ninyo. Kasi maaring meron ka mga gustong pagbabago na gawin or may mga plano ka na hindi siya sasang-ayon sa mga gusto mo. Pero ano naman yan, nakukuha naman yan sa pag-uusap. Kasi yung iba sa inyo, you want a new beginning. Like, kasi sa numerology, dalawang 10, maaring number 10 is very important sa inyo, or number 1, or 11. Let's see. You have the 10 of Pentacles, 10 ulit, which is finances, inheritance. So, pwede may kinalaman sa mana, no? Or support or pera na natatanggap mo from your mother or from your sister o kaya naman sa asawa mo, ganun. Or pwedeng merong issue sa mana. 10 of Pentacles is also financial stability, financial security. Oh, may 3 of Swords dito. Okay. So, this can be disappointments, no, pagdating sa pera. Lalo na kung ito yung may kinalaman sa inheritance mana. Yung tipong baka may nag-aaway-away or pagdating sa hatian. 'Di ba? Sa magpapamilya, minsan nangyayari talaga yan. So, pag-usapan na lang ng maigi. Oh, tingnan mo, oh. May 5 of Wands. This can be a challenging time for you, Aquarius, lalo na kung nasa family ka na, alam mo yun, medyo competitive sa isa't isa. Pero ang nakikita ko rito ang gagawin mo is, iiwas ka or aalis ka sa ganong sitwasyon, lalo na kung talagang medyo magulo. Oo, kasi with the Page of Pentacles and the Ace of Wands, this is you starting a new life, no? Starting a new beginning for you. Kung ang issue ay may kinalaman sa pera, gagawa ka ng paraan na magkaroon ka ng sarili mong income, or yung parang ayaw mo na ng issue, ayaw mo nang makisawsaw sa gulo ng iba.
Yung iba naman sa inyo, meron ditong maaring ngayon pa lang 'no, na-experience niyo like a change of heart, pagbabago ng gusto ninyong i-pursue sa buhay. Um, Kumbaga ano siya, meron kayong kumbaga ibang direksyon na yung gusto niyong tahakin and you realize na, "Okey, sige, it's okay na magsimula muli." Okey? Parang starting from scratch, gano'n. So, money, career, finances, you have judgment, reinvention. Yung iba sa inyo puwedeng aalis sa work, sa trabaho tapos magsisimula ng negosyo or vice versa. Ititigil yung pagnenegosyo, babalik sa trabaho. So, meron kasi kayong realization of what is working for you. So, kung ano yung nagwo-work for you ngayon, yun yung ipu-pursue ninyo. Let's see what else. Oh, the moon. Your instinct, your intuition is going to help you na parang ito yung guidance ninyo kung anong path yung ite-take ninyo. Yung iba kasi medyo kinakabahan or nag-aalala kayo sa mga pagbabago na gagawin nyo or susubukan nyo pagdating sa inyong finances, sa trabaho nyo, sa business ninyo. Yung iba naman, maaring wala kayong control doon sa pagbabago na yon. 'Di ba nga kapag wala tayong control, we just need to surrender, 'di ba? Kung ano yung kaya nating kontrolin, yun yung gawan natin ng paraan. Pero kung beyond our control, stress lang kasi tayo diyan So, just surrender it to the divine. Pagpasa Diyos nyo kung ano yung makakabuti para sa inyo. And alam nyo ba, pag once na you surrender, everything will work out for you na lang, no? Maaayos na lang siya on its own. Okay, so sa love life naman, tingnan natin. Uy, Ace of Cups. So, yung iba, merong magsusorry. Hihingi ng tawad sa inyo. Maaring itong person na to na-realize na niya yung mga nagawa niyang mali sa'yo. So, ngayon, maaring magre-reach out sa'yo para makipag-ayos. Kasi hindi naman porket nakikipagbate makikipag-ayos na or makikipagbalikan na, no? Hindi porket nakikipag-ayos, makikipagbalikan na. So, I think this is about asking for forgiveness. So, it's either ikaw yung hihingi ng tawad or yung person mo ang hihingi ng tawad sa'yo. You may be dealing with a Virgo. Pero parang hindi ka pa, ready. You are still in the process of healing. Pero alam nyo, the moment na makapag-heal ka na, yung na-let go mo na kung ano yung energy ng past, meron kang maa-attract na new person sa buhay mo eventually, itong July to December. Uy, meron kang wish na matutupad. Wow. Wish nyo na. I-wish nyo na yung gusto nyong matupad. Kasi mangyayari yan. A wish granted, wish fulfillment. A meeting with a stranger could be important. Meron kayong importanteng makikilala na stranger. Tapos, maaring itong taong to ay magli-lead dadalhin ka sa mga opportunities, no? Na kung saan, yun yung magbibigay sa'yo ng bagong career, bagong trabaho, or even relationship. O baka makikilala mo itong person na to na darating para sa'yo romantically through your friends. So, pwedeng ipapakilala yan sa'yo. Tapos, biglang pleasure with a close friend. O, diba? Pwedeng may kinalaman yung iyong best friend para sa new person. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Yeah. Kaya yung iba sa inyo parang nawawala ng gana, ano na bang path yung tatahakin ninyo. Maaring iba sa inyo, you're looking for love, you're looking for relationship, you're looking for an excitement in your career, in your finances. So, ando naman yung opportunities para sa inyo. Kailangan lang talaga dito is open kayo sa changes. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.